Diretso na po tayo sa question and answer. For today, we have House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua, Deputy Majority Leader Paulo Ortega, and Assistant Majority Leader Jay Kung-hun. So, who wants to throw the first question? Okay, Big Sumintak from Net 25. Okay. Chairman Chua, may recommendation Congresswoman Pam Zamora na yung hearing bukas ng Blue Ribbon or the Good Government ay dapat na i-postpone to give way doon sa pag-appear ni VP Sara sa NBI regarding doon sa subpoena sa kanya. Anong decision po ng chairman? Magandang umaga po sa inyo. Ay hapon po sa inyong lahat. Actually, kaninang umaga po, hindi lang po si Kong Pami ang tumawag sa akin, hindi rin lang po si Kong Sia. Marami pong mga miyembro ang nagtumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to. Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung committee hearing for tomorrow to pave way sa investigasyon po ng NBI nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna ang committee hearing for tomorrow. Dagdagan ko lang din. Don't get the committee wrong, no. These are both equally important na proceedings, especially itong hearings din natin in aid of legislation. Pero napaka-importante din po na masagot po yung mga tanong at kaukulang investigasyon po ng NBI. Kasi hindi naman po biro to. These are grave threats. Sabi nga po ni Chair, national security is at stake. And nakakabahala po, saka nakakatakot. Ako nga po mismo natatakot nung narinig ko po yung mga threat na ganun. So, dagdag ko lang po. Salamat. Well, ayaw nating maging rason, no? Or maging hadlang ang komite, gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung subpoena sa kanya ng NBI. Dahil napakalaking usapin ito, lalong-lalo na patungkol sa national security ng ating bansa. Dahil nakita naman natin na talagang pinagbantaan niya ang buhay ng ating presidente, ang ating buhay ng ating speaker, ang buhay ng ating first lady. At lalong-lalo na may mga kaso pa siya na kailangan niyang harapin, no? So, talagang tama din yung naging desisyon, no, ni Chairman Joel na ipagpaliban yung hearing bukas and harapin ni VP Sara yung mga reklamo at saka yung mga issue sa kanya, no, at mga kaso na kailangan niyang harapin sa NBI. Sir, ako na lang. Sir, nakarating na ba sa House leadership yung sinasabing report na mismong si President Marcos? I-quote ko na lang po yung kumalat na mga text messages. In the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is improve the lot of all Filipinos. Ito daw yung message ni Presidente sa House leadership. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong nare-receive na communication from the House leadership. Sa ngayon po, ang naging concern lamang po namin ay yung issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming committee hearing. Ngayon, commute hanggang Sundo kahit pawis. Amoy blooming pa rin! Kahit
Dahil sa pinakabagong Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield, kaya kahit pawis, all new Surf Fabcon Fresh and Bloom. Well, no, wala tayong kasiguruduhan, ano, kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, lahat naman ng tao, no, may karapatan na mag-file ng impeachment. At siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, no, ng mga bawat miyembro ng Kamara kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file. Dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan, no, ang mga miyembro ng Kongreso pag mayroong gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint. Pero kami kasi sa administrasyon, hindi pa nga namin pinag-uusapan, no, patungkol sa impeachment dahil abalang-abala nga kami, no, lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso. Talagang gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa confidential fund, no, ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund, no, ng Department of Education. At nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga enforcement agencies, so katulad ng DOJ, NBI, no, mga kapulisan sa pag-iimbestiga kung may nilabag bang batas, no, ang ating Vice Presidente, lalong-lalo na sa technical malversation, kung may nilabag ba siyang plunder, kung may nilabag ba siya sa Anti-Terrorism Act, no. So tingin namin yun ang mas importante na kailangang bigyan ng importansya yung mga reklamo na yon sa ating Vice Presidente. Ngayon po ang panahon na pinakamadami pong ganyan, yung mga balibalita sa mga maririnig natin na kung ano-anong sinabi ng ganito, balita ni ganito. But as you can see in the House of Representatives, hindi naman po kami nalihis. Hindi rin po kami natamaan ng mga iba't ibang diversionary tactics. Kahit na marami pong balita sa labas, marami pong noise coming from the outside, the House of Representatives has been very consistent that we were focused on issues of legislative inquiry, issues po dito sa mga hearings natin. And we will continue to do that, no? Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as kasama po namin si Chairman Joel, nakafocus po kami dun sa mga iba't ibang hearings, hindi lang po sa Blue Ribbon, but also the Quadcom. So, yun lang po. Salamat. Thank you. Next question from Sandro Chona from Billionarian, then followed by Marian Enriquez from TV5. Sir, kailan po, ano pong mangyayari kay Zulaika Lopez? Kasi mapapaso po yung contempt orders sa kanya on Saturday. Well, actually, humihingi pa kami ng update sa SAA, sa Sergeant at Arms, para ma-verify po yung talagang health condition ni Attorney Lopez. Once na nakatanggap na po kami, that's the time na pag-uusapan po namin at pagdidesisyonan po ng mga komite kung ano po ang aming gagawin. So sir, pwede siyang ma-release na on Saturday or tuloy-tuloy lang po siya doon sa VMMC? Well, sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan yan. Ang natakil pa lang po kanina is yung issue para po bukas. So siguro once na nakatanggap na po kami ng report from the Sergeant at Arms, that's the time para tayo po ay i-report din natin to sa mga kasama rin po natin sa committee. In addition dun sa sinabi ni Chair Joel, no, you have to understand, no, na hindi ito desisyon lamang ng isang tao. Kailangan pagdesisyonan din ito ng isang buong komite, which is the Blue Ribbon Committee. Kailangan ding makuha din natin yung recommendation galing sa Office of the Sergeant at Arms kung ano talaga yung kalagayan ni Attorney Lopez, at kailangan din makausap yung mga doktor niya para malaman din kung ano ba talaga yung totoong medical condition niya.
So it is just right, no, na naging cautious din si Chairman Joel Chua dahil gusto rin ng komite na masiguro na nasa maayos at magandang kalagayan si Attorney Lopez bago siguro siya uling humarap sa komite ng Blue Ribbon. New Surf Sunfresh Liquid. Para sa anti-kulob linis at bango ng liquid galing sa washing machine. Pero di mamahalin. New Surf Sunfresh Liquid. $7.50 lang. Thank you, Sandro. Marian? Natanong na ba? Sir, sorry, natanong na ba kung kailan po i-schedule itong ating good government hearing? Sa ngayon, wala pa. Chine-check pa namin yung schedule. Kasi sa totoo lang, ngayon, ang nakapokus din po ako dahil nagkaroon ng isang malaking sunog sa distrito ko kagabi. Kaya medyo yun muna ang pinagtuunan ko ng pansin ngayon. Kaya until nakatanggap nga po ako ng mga tawag sa mga kasama ko because eto nga po yung naging concern nila. So yun po muna yung aking pinag-focusan. In the meantime, ayusin ko po muna yung mga naging biktima po ng sunog sa distrito ko. Sir, I understand that you said po na hindi pa napag-uusapan yung tungkol sa impeachment, pero meron pong statement si VP Sara Duterte recently, and sinabi po niya, if you would like to comment on this, sabi po niya, if I get impeached, that's my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para impeach ang Vice President, para pagtakpan ng kakulangan at pagsisinungaling ng ating administrasyon, pagtakpan na yung mga pangako ay napako at babanatan nila ako. They can try and then let's see. Well, it's another diversionary tactics ng ating Vice Presidente, no? Para iiwas na naman ang usapin tungkol dun sa nangyari, no, sa pondo ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund ng Department of Education. Ang pakiusap ko lang, sana mag-concentrate tayo doon sa kung ano ba talaga yung tunay na usapin. Ang tunay na usapin dito is may nawawalang pera ng ating gobyerno, hindi naging tama yung paggastos, nagkaroon ng kapabayaan sa pag-handle, no, ng confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, at kailangan may managot dito. Doon tayo mag-concentrate kasi alam naman natin na itong mga ibang issue na ito na kanilang sinasabi at kanilang inilalabas is diversionary tactics lang ito sa pag-iwas sa responsibilidad ng ating Vice Presidente. Napakasimple lang naman ito. We want transparency, we want accountability, at kung sino may kasalanan, siya ang dapat managot. Unang-una, yung primary purpose po ng investigasyon din po natin, on top of that, ay in aid of legislation. By next week, magfa-file po kami ng mga House Bill na naging produkto po nito pong investigasyon. So, kaya nga po, sa totoo lang, yung impeachment po ay hindi pa po na pag-uusapan at kung ano pa po dahil sa totoo lang, nakapokus pa po kami dito po sa mga iba po pong usapin. Opinion niya yun. At kami naman po dito, yung katotohanan at pagtuloy po ng hearings ang aming tinitignan dahil yun po ay utang namin sa taong bayan. So we will stick with that and we will still continue po kung anong trabaho na ginagawa namin dito sa House of Representatives. Sir, she also made another statement po regarding naman po doon sa planong pag-file ng violation nga po on anti-terrorism law. Ang sabi po niya, sinusubukan daw po nila to reach yung aking properties, yung assets niya, yung violation nga raw po nito, ay ginawa nila kay Kong Arnie Teves. They are doing the Arnie Teves playbook. Your comments. Well, again, no, this is another a statement of the Vice President na sana pag-isipan niya mabuti, no? Dahil iniisip niya there is a grand scheme na pinagtutulungan siya. Pero actually, ito yung resulta ng kanyang mga pinagagagawa, no, at pinagsasabi.
although sa nakikita ko, no, ito personal na opinion ko, nakita naman natin yung yung batas na ipinasa nila sa terrorism, no? At talagang nakita naman natin na meron siyang violate doon. Pero kailangan nating hayaan, no, na ang Department of Justice, ang NBI at ang ating mga law enforcement unit na mag-imbestiga kung talagang may nilabag ang ating Vice Presidente. At kung nakita nila na may nilabag, nararapat lamang na filean talaga siya ng kaso. Kasi may nilabag siyang batas, kailangan siyang pananagutin. Dagdagan ko lang si Kong Jay, no? Hindi to playbook ng ibang tao. Playbook niya ito. Kasi siya lang po ang nagtangkang gumawa na tangkain na patayin ng ating Pangulo, ang First Lady, at ang ating Speaker. Sir, kasi thank you so much. Pero regarding lang po ulit dun sa impeachment complaint, you mentioned po before, I think a month ago, Chair Chua, na may nakikita kayong grounds kay VP Sara nga po sa hindi pag-explika ng itong mga confidential funds. I think you mentioned about graft and corruption and betrayal of public trust. Do you still hold this same sentiment pa rin ba? Kasi natanong po sa akin yan sa isang interview kung may ground. So, base po sa aming investigasyon, maliwanag naman po yung ground. Ang tanong lang naman po dyan kung ito po ay itutuloy. Sir Puti-Putita, goodbye Tagalabada. 2 minutes lang isang putita. Sir Instant Puti, Sir Instant Bango, Sir Puti-Putita, buong pamilya ko. Sir Instant Puti in 2 minutes. Tutuloy po ba, sir? Sa ngayon, wala pa nga po na pag-uusapan, kagaya po na ng binanggit ko. Kaya nga nagugulat po kami kung saan po nanggagaling yung mga ganyang salita. Dahil unang-una, siyempre, alam naman po natin yung sitwasyon ngayon. By next year, election na. So, lahat busy. So, kaya hindi ko po masagot kung totoong magkakaroon ng impeachment dahil by February, start na po ng national campaign. By March, start na po ng local campaign. So, yun po ang hindi ko po masagot. Ano po ba ang parang marching order po ni Speaker or ni PBBM? Wala naman po sa amin binabanggit pa as of now. Kaya nga po, sinasabi ko po, ito po ay pag-uusapan pa ng mga miyembro kung ano ang magiging laman ng aming committee report. But definitely, magiging laman po niyan ay yung mga batas na amin pong napag-usapan na siguro kailangan maging priority bill po para po maiwasan na po yung mga ganitong klaseng problema in the future. Thank you. Joy Cantos from Filipino Star, you're recognized. Good afternoon po, sir. Sir, the rift between the President and the Vice President, do you think it could lead to political crisis? Bumabagsak. Maganda na po yung economy natin. Nagkakaroon na naman po ngayon ng downfall sa investment sa stock market dahil po dyan sa issue na yan. Yung rift, siguro, hindi ko alam kung proper word yung rift. Pero definitely, iba naman po yung nag-aaway sa inaaway. So, ang pananaw ko po dito kasi inaaway nila yung Pangulo eh. So, kitang-kita naman po, it's very obvious na sisi dito, sisi dyan. Pero at the end of the day, we all should be accountable for our actions. And as we all know the President, alam naman po natin yung Pangulo, talagang kung pwedeng magtrabaho na lang siya, magtatrabaho na lang po siya para sa ikagaganda ng bansa. Pero syempre, he won't take this sitting down. Dinet-threat ka po. So, kahit sino po sigurong mamamayan, ganun din po ang response sa nangyari. But again, I think the President is working and he feels na he should be above itong mga nangyayari ngayon, but tao lang po siya. So, kailangan niya pong magtrabaho para nga po, yun nga, masolusyonan pa rin. At kung magkaroon man kung parang ang tingin ng tao political crisis, naka-back up po, saka steady po yung foundation natin, especially po sa ating economic sector. Alam po ninyo ako, sa totoo lang, nalulungkot po ako dahil nung ako po'y nagsimula dito sa Kongreso, ako po'y hindi kabilang
sa kanilang partido. Hindi po ako kasama sa unit team. Kaya lang po, ako po bilang isang mambabatas, ako po kasi naniniwala na lahat po tayo, people have spoken, nagsalita na po ang tao nung eleksyon. Dapat po lahat kami, we should rally behind the president. Why? Because kung ang presidente po ay naging matagumpay, ang bansa po natin ang makikinabang. And it will redound to the benefit of the people. Pero kung ang presidente po ay hindi naging matagumpay, ang kawawa rin po ang bansa natin. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. Sir, sabi po kasi ni Vice President, yun daw sinabi po niya ay lang, conditional threat without pledge. OA daw po yung mga nagre-react. Actually, wala naman pong conditional threat sa batas. Ang threat is a threat. So, kung ano man po yun, tsaka lahat naman po tayo siguro napanood natin. So, medyo disturbing po talaga. At tsaka talagang worries. Nakakabahala po talaga yung mga binitawan na salita. Kaya nga po kami po sa mga kasama po natin dito sa committee, ito'y binibigyan namin ng top priority. Sir Puti-Putita, goodbye Tagalabada. 2 minutes lang, instant putita. Sir Instant Puti, Sir Instant Bango, Sir Puti-Putita, buong pamilya ko. Sir Instant Puti in 2 minutes. Dahil buhay po ng Pangulo ang nakataya dito. Sir, may mga nag-prepare po ng military junta kasi between the President and the Vice President, meron pa rin pong sumusuporta sa, nakikisimpatize sa Vice President, although maliit lang na portion sa among the junior officer po ng AAP. Yung pong smoldering hatred niya, do you think it could fuel rebellion? Kasi po in other countries kasi yung massive na mga ganyang issue po ay lumalaki. Opo, mga resentment, pero although dito wala namang gano'n po maliban lang dun sa mga ka-DDS. Well, naniniwala tayo sa professionalismo ng ating armed forces. At nakikita naman natin 'yan sa mga sinasabi ng ating sa liderato ng armed forces na dapat hindi sila idinadamay sa away politika dito sa ating bansa. They are here to protect the people, they are here to protect the Constitution, At sana i-spare na lang natin sila sa mga ganitong klaseng usapin at wag na lang natin silang idamay, Katulad ng mga binitawang salita ng ating former president na talagang alam natin na mali at hindi katanggap-tanggap at nakakapagbigay ng ng dibisyon sa ating bansa. So, nagpapasalamat ako sa leadership ng military, sa kanilang professionalismo at talagang sana ipagpatuloy nila yung pagtatanggol sa konstitusyon at pagtatanggol sa ating mamamayan. Nung isang araw po, napakinggan ko po yung statement ng dating PDEA chief, si Colonel Dionisio ba yun? Maganda po yung kanyang sinabi na ang mga military po, ang kanila pong loyalty ay nasa konstitusyon. Ako po'y naniniwala na hindi naman po sila
magpapagamit sa politika at lahat naman po ang mga military natin ngayon, ako po'y naniniwala, ay mga professional. At the end of the day, ako po ay malaki po ang tiwala namin na ito po ay hindi mangyayari. Thank you. Sandro Ochona from Billionaire TV. Sir, follow up lang ako. Sir, ano pong thoughts ninyo as lawmakers na merong civil society, merong civil groups who would want to file impeachment complaint versus VP Sara? Kagaya po ng kaninang binanggit ni Congressman Jay Kong Hoon na lahat naman talaga ay karapatan nito eh. At the end of the day, syempre, lahat ang mga opinion ng bawat isa, bawat sektor, dapat respetuhin po natin. Again, dapat nating irespeto yung karapatan ng ating mamamayan, no, na mag-file ng impeachment o ng reklamo sa kanilang mga opisyales, including po sa ating Vice Presidente. Hindi po natin ito kailangan saklawan at kailangan din nating igalang kung meron man sa Kongreso, no, mga na miyembro ng Kongreso na mag-i-endorso nito. Pero kung kami tatanungin ninyo kung meron bang stand ang administrasyon ng Kongreso sa pangunguna ng ating Speaker, wala po, hindi po namin yan napag-uusapan. Kung meron bang iniutos o sinasabi sa amin, again, hindi po namin yan napag-uusapan. Ang isa lang ang importante sa amin, no, magawa ang aming responsibilidad, matapos ang aming hearing, makapagpagawa kami ng committee report, no, sa pamumuno ni Chairman Joel, at makapagpasa kami ng mga batas na kung saan mas mapoprotektahan yung paggastos, no, sa confidential fund ng bawat ahensya. Kasi naniniwala po kami na hindi na ito dapat maulit, no? At dapat magkaroon tayo ng safeguard, lalong-lalo na sa paggamit o sa pag-disburse, no, ng mga confidential fund ng kahit anong departamento ng ating pamahalaan. Wala. Sa kadagdagan ko na rin lang, syempre constitutional na duty namin yan as legislators. At kung meron mang maihain or wala, kailangan, syempre pag may naghain, kailangan naming actionan. Either we approve it or we don't. Yes. Thank you. So, sirs, hindi po kayo magpapadala kasi with all that happened exactly last week. Diba ganitong araw yan last week? Hindi po kayo magpapadala dun sa emosyon, sa seemingly pambabastos as an institution sa Kongreso? Nagbigay naman po kami ng reaction during the previous na press con na syempre, hindi kami sang-ayon dun sa mga nangyari. Ngunit, sabi ko nga, baka this is a bigger diversionary na tactic. So, Missy! Ang surf bar, yulog na! Power pula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng surf bar, ang galing parehe! May active na, yulog pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! kami po sa komite with our chairman, talagang nakafocus po kami sa issues pero syempre, nakakabahala, nakakatakot, sabi ko nga, na aabot sa ganung punto. Sabi ko pa nga, sino kayang hired assassin na to? International, local, anong death squad galing to? So, may mga tanong tayong ganun kung saang death squad, sino ba itong mga taong to, yun yung mga imbestigahan. Ngunit, hindi kami pwedeng, sabi mo nga, hindi kami pwedeng magpadala sa emosyon namin kasi nga may goal kami sa komite, which is yung mga hearings namin at makagawa kami ng ma-improve namin itong mga batas na to na may mga loopholes na siguro kailangan ng i-update. Nandun po yung focus ng committees. We are not delusional, no? We are focused, no? Kung ano yung trabaho na aming kailangan gawin, kung ano yung trabaho na aming kinaharap. We are not mentally stable, no? We are not emotionally unstable, no? So, we are in the right mind
Alam namin yung trabahong kailangan namin gawin at alam namin kung ano yung mga kailangan namin tapusin in aid of legislation. Thank you. Big Samintak from Net25. Please proceed with your questions. Okay. Sir, clarification lang doon sa regarding sa issue ng impeachment. You made mention, Chairman Chua, na kung may grupo na magsasampa ng impeachment against the Vice President, isa ang dahilan na medyo makakahadlang is yung time constraint na because next year, by January to February to March, campaign period na. So, meaning to say, yun bang election period, isa rin yun sa magiging hindrance para kumbaga, magkakaproblema doon sa pag-push through ng impeachment against the Vice President? Well, that is only my personal opinion. Dahil at the end of the day, syempre, hindi ko rin naman po alam kung biglang final po yan, syempre, mauobliga rin po yung mga senador to act on it. Di po ba? So, but that is only my personal opinion dahil tinitingnan din po natin dahil syempre, lahat naman po kami ay may kanya-kanyang gawain. So, ito po, yun ay personal ko lang pong opinion. Okay. Marian Enriquez from TV5. Sir, yung regarding ng po ulit sa good government, meron na po ba tayong like timeline? Nakikita ba natin na, yung kailan ba natin nakikitang matatapos po itong good government hearing? Actually, kung ako pong tatanungin, siguro baka hingin ko po yung opinion ng mga kasama ko in the next schedule. Magpapaset po kami ng meeting kung may mga kailangan pa bang pigain. Kung wala naman na po, siguro it's high time. Kasi ako, ang dami ko ng suggestion na mga batas eh. May mga kasama ko, marami na rin sinasuggest na mga batas. Kaya nga po, sabi ko, by next week, may mga maifa-file na rin po kami na batas. So hopefully po, syempre at the end of the day, lahat ang opinion ng bawat isa ng mga miyembro ay kailangan ay hingin din po natin ang kanilang mga opinion. So, sir, solved na po ba kayo kahit hindi niyo po naisasalang yung dalawang security officers na Colonel Lachica and Nolasco? Kasi po, sa akin po, no, hindi ko po masasagot yan insofar as I'm concerned dahil yan po ay, kaya nga po sabi ko po sa inyo, tatanungin ko po muna kung ano pa ang opinion ng mga kasama ko. Kasi sa totoo lang, nagsimula po tayo dito, lahat nagpasapasahan na eh. Well, tingin ko as as nakikita ko naman kung ano yung nangyayari sa committee natin. Siguro kung tatanungin niyo kung gaano katagal, siguro may mga isa o dalawa o isa na na hearing pa na magaganap para siguro makita natin yung kung ano talaga yung nangyari. Nakakalungkot lang dahil talagang pinipilit nilang itago kung saan napunta yung yung pera at saka yung responsibilidad regarding sa pagkukulang sa pag-iingat ng pera ng ating pamahalaan. So it's up to the committee. Tama naman si Chairman Joel. Kailangan pagdesisyonan niya ng bawat miyembro at yung aming committee report kailangan isubmit sa plenaryo. At kailangan din naming magpasa ng ng batas para siguraduhin na itong mga nangyayaring pagkukulang, itong nangyaring korupsyon regarding sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education hindi na maulit. Sir, clarify lang. You mentioned earlier po, doon sa start pa lang po ng press con natin na pinopostpone po natin yung good government hearing tomorrow to pave the way for the NBI investigation. Nang sa ganun, ay hindi kami nagagamit bilang excuse para masagot ang complaint dito. Yun nga yung invitation kay VP Sara. What made you say po na nagagamit po kayo? Kasi di po ba nagkaroon po siya ng press con at sinasabi niya kaya hindi siya pupunta bukas sa NBI dahil meron daw po siyang committee hearing na atenan.
Kaya nga po, yun nga po yung pinarating sa akin ng mga kasama ko na para ang nangyari, kami pa ang nagiging dahilan para o nagiging excuse para po hindi siya maka-attend. Now, to pave way, para hindi naman po, kasi alam po ninyo yung issue po dun sa NBI ay mabigat po. It concerns national security po. Kaya po, kami po ay magbibigay po kami nang sa ganun ay hindi na po kami magamit na dahilan para hindi po siya makarating bukas. Any message po to VP Sara Duterte? Um, Kahit umuulan, tuloy pa rin ang pasada bukas. Han, amoy ko ng uniform mo. Buti na lang, may Surf Falcon Charcoal Fresh. May odor block power, kaya kung sampay to suot, blooming pa rin sa bango. Blooming! Surf Falcon Charcoal Fresh. hindi naman po, wala na pong committee hearing po. So, I guess, hindi na niya kailangan dumating. At siyempre po, at least hindi na magagamit yung committee na palusot dahil alam po namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa NBI. So, ingat po. So sir, hindi pa po ito-terminate, ito-terminate yung good government? Pinospone lang namin yung hearing. Okay, thank you. Until such time na makapag-file ang komite ng committee report sa plenaryo, dire-diretso pa rin yung trabaho ng komite regarding sa confidential fund issue ng Office of the Vice President. Thank you. If there are no further questions, we will conclude this press conference. We would like to thank again Chairman Chua, Chairman Konghun, and Deputy Majority Leader Ortega for joining us today. To everyone, magandang tanghali. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit umuulan, tuloy pa rin ang pasada bukas. Han, amoy ko ng uniform mo. Buti na lang, may Surf Falcon Charcoal Fresh. May odor block power, kaya kung sampay to suot, blooming pa rin sa bango. Blooming! Surf Falcon Charcoal Fresh.